Hello mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Calauag, Quezon. Ito po yung Google Earth po. So nag-tripping po ako, 6 na property po yung tinignan natin. At nakapili po ako ng dalawang mura-mura na pang-recommend ko sa inyo. Itong 2.7 hectares at itong 1.9 hectares. Pero ipaliwanag ko po muna sa ito po, malapit po siya sa highway. Walking distance lang po ng 6 to 7 minutes. 2.7 hectares po ito na palayan at nyuga na nagkakahalaga lang po nito ng 1 milyon na mas malapit siya. Tapos ito naman po, papasok tayo ng Ecotourism Road mula dito sa National Highway and bubungad po sa atin itong crossing na to. Ito po ay pang business lot po ito dahil crossing po siya. Yan, ito po yung sakop niya, kantong-kanto po siya. Ito yung road papuntang Pulong Pasig Sandbar at marami pong barangay dito na dumadaan na tagaraan, kumbaga papuntang Pulong Pasig, marami pong barangay pa dyan. At ulitin ko po, ayan, balik tayo sa crossing. At ito naman pong road naman na ito, marami ding barangay pa dyan ang papunta. So kaya ito po, kung gasoline station, maganda rin po dito kasi salon niya lahat ng dadaan dyan. Wala pong ibang gasolinahan, pwede po dyan, or kung anong business po na pwede nyong gawin. Ano po, kaya lang ang presyo po nito is 1.4 dahil pang commercial space na siya. Agree po yan, pero kagandahan niya, clean title. Yun nga lang, medyo mahal dahil nga pang business at crossing. 1.4 million po yan. And ito namang 3 hectares po na may 200 meters frontage, medyo mahal din yan dahil ang presyo po ng seller po dyan ay 1 million po per hectare neto. Wala pa po sa ahente at sa dokumento. Medyo mataas at kahit tawaran natin, ayaw po tawaran. Pero maganda po sana yung lupa kasi pantayin at tabing kalsada. Ayan. And eto mga ka-farm lot, mamaya yun, may nakita tayo dito sa una-una naman 6.2 hectares na kumal din, 8.5 million, hindi pa tabing kalsada pero malapit sa kalsada, kaya lang 6 hectares lang nahili pa pero may bahay, pero medyo mahal po talaga. And sa una-una naman ito, may nakita tayo na 3 million na 4 hectares po na may waterfalls na hindi naman ganun kaganda yung waterfalls pero matubig, and then nyugan po yan na okay rin naman yung structure ng lupa at mahaba po yung frontage sa creek. At sa mismong loob ng property, nandun po yung maliit na waterfalls and yung creek po mga ka-farmlat. At ito po yung pang-recommend ko sa inyo mga ka-farmlat. Ito po clean title din yung 4 hectares pero pang-recommend ko po sa inyo mga ka-farmlat na mura-mura din. Ito po, napakaganda nito kasi 1.9 hectares na may 150 meters yung distance sa kalsada na 1.1 million lang. At ito po yung overlooking, malapit po yun sa dagat, Tanawan Dagat. Ayan. So kaya maganda po ito mga ka-farmlat. At ito po ay may rate of way, mabait po yung may-aring matadaanan, willing siyang magbigay kung gusto nyo ipasok sa sakyan. At kung malilinis lang itong property dahil medyo masukal, talagang makikita nyo po yung kagandahan niya. So ayan, bisitahin po natin at tingnan po natin mga ka-farmlat. Salamat po. Hello mga ka-farmlat, ayan, nandito po kami ngayon sa Calauag, Quezon. Tinignan namin yung 1.9 hectares na 1.1 million na overlooking po sa dagat, tapos mabababa pa yung nyug. So ang layo po nito sa kalsada, sa Barangay Road, sa Ecotourism Road, nasa 150 meters po. Kaya po ito binibenta mga farmlat, hindi na po masikaso ng may-ari, pero napakaganda po ng lote. Panalo po kayo dito. Kulang lang siya sa linis, pero pag nalinis nyo, napakaganda rin kasi tanaw po yung dagat, overlooking po ito. So mga kapamlat, nandito ngayon tayo sa Google Earth View. Ayan, para makita nyo muna yung location ng property. Ayan. Ngayon itong property po, maganda po kasi 1.9 hectares siya na naghahalaga po ng 1.1 million. Ang kagandahan po nito mga ka-farmlat ay may rate of way po yan galing dito sa Barangay Road, mga 150 meters po. Nakausap na natin yung may-ari ng lupa. And ito po kasi mga ka-farmlat, kulang lang sa linis. Maganda po yung structure ng lupa niya. At ang kagandahan nito mga ka-farmlat, ayan, nakikita nyo po na overlooking siya sa dagat kung nandiyan ka po sa property. Kasi malapit po siya sa dagat. Ayan po yung dagat. Ayan. Ayan. Talaga pong maganda tong property na to. At
Hindi po mahirap puntahan kasi maayos naman yung mga madadaanan. Ano po? So ayan, silipin nyo po mga ka-farmland. Marami namang mabababaw. Puno ng tanim, kaya lang sukal. So ito hindi sakop. Banayad lang naman po yung dinadaanan natin mga farmland, at makikita nyo rin na may mga bagong tanim po nyug yan na hindi pa lang masyadong malalaki, pero may mga ilang portion po na nabunga na dito. Yan, mga takaran pa po yung nyug dito. Mga namumunga na. Yan, pag nabili nyo po ito, palinisan nyo po, at 15,000 na ang pakyaw po na pagpapalinis, pagpapatabas. Kung arawan naman po, mga 450 po ang manpower po. And then pag napalinis nyo po, maganda tong bakasyonan dahil tanaw po yung dagat at peaceful din naman po sa area. Overlooking sa mga ka-farmland. Madamo lang. Ayan, tanaw ng dagat dito. Maganda dito sa taas. Dito overlooking view ng mountain view. Dito naman dagat. Tanaw ng dagat dito. Yun nga lang, maraming damo. Ganda nito pag nalinis. Nalinis. Linisin lang talaga. So yan mga kapamlat. Bali, ito pong malinis ito, hindi sakop. Pero yan po, medyo masukal na yan, sakop na yan. Pero pag pinasok mo po yan, maganda naman yung pagka-structure ng lupa. Pantay na banayad na hili. Bali kung malinis, ganito po yung itsura niya. Banayad lang. Ayan. So dyan po kami dumaan. Tuturo ko sa inyo mamaya. So, highly recommended ko rin kung property na to. Dahil kung bakasyonan lang naman, maganda po yung property. Dahil overlooking. Ayan. So galing na kami doon. Ito daw po, sakop na to. Yan. Basta banayad lang yan na paahon. Pero ayan. So yung kalsada po, dito po ang daan papunta sa kalsada. So basta mula po dito sa pwesto natin, mga 150 meters, andun na tayo sa Barangay Road. Pero dito pwede. Bali sa inyo po ito. So ayun mga ka-farmland, mula dun sa cemented sa Barangay Road na yun, sa Ecotourism Road, mga mula dito 50 meters yung location natin. Tapos mula naman dito papunta dun sa property mga 70 meters. So all in all, mga more or less 120 meters yung distance ng property doon sa Barangay Road. At ang kagandahan naman mga ka-farmland, ayan, kausap natin yung may-ari nito, nitong mismong pinatatayo natin, na pwede siya magpadaan. Kaya yung property na overlooking na pinuntahan natin, napaka-goods po dahil wala tayong problema sa daan. Sa source naman ng kuryente, sa tabing Ecotourism Road going to Pulumpasig, yan, may poste po ng kuryente. Mamaya pupunta po tayo. So panalo to mga ka-farmland. Ayan mga ka-farmland, bali ito na po yung Ecotourism Road. Ayan, dito po yung dapat papunta sa property. Ayan. And po lang yung source ng kuryente. Tsaka yun, may mga kalapit bahay naman po. Yung mga katabing lote may bahay. Kagaya nga po ng may-ari na mabait, yung si tatay. So yun mga ka-farmland, maganda po ito dahil ulitin ko po, overlooking siya na yung lupa hindi naman banginin, hindi rin naman mahirap puntahan kasi hindi siya sobrang tarik, banayad lang. Then yung problema natin sa right of way, wala tayong problema kasi kausap natin yung may-ari ng lupa. Sa source ng kuryente. And kung mahilig kayo sa mga beach, yan, ito po yung way papunta po ng Pasig Sandbar.
And mamaya papakita po sa Google Earth. Ayan, kung nasan yung location yung pwesto para makita nyo rin yung mga dagat. So ayan mga ka-farmlad, salamat po. Mga ka-farmlad, so bali ito po yung property niya. Ayan, yung 1.9 hectares po yan. So ito po yung barangay road. Itong barangay road na ecotourism road pong ito. Ayan, papunta po yan ng Pulong Pasig Sandbar sa mga mahilig pong magdagat. Ito pong area na to, dyan po kayo pwedeng magrenta ng floating cottage. Ano po, sa mga mahilig mag-tripping dyan sa magligo po sa dagat. Ayan. Then, nandito naman po ang papuntang Pulong Pasig Sandbar. Ito po ang itsura ng Pulong Pasig Sandbar. Para kayo ay may idea. Ayan. Napakaganda po dyan mga ka-farmlat. And kung ayaw nyo naman po dyan, pwede po kayo dito sa ito po yung property. Pupunta ka lang dito. Yung road naman po yan, papunta po yan sa Kapaluhan White Sand Beach. Ito po ang Kapaluhan White Sand Beach. And sa Maligaya Beach mga ka-farmlat, nandito po yan. Ayan. Kung saan nakabili sila Vice Ganda at Yeng. So kayo na pong bahala kung saan nyo gustong pumuntang dagat pag nandyan na po kayo. And yung highway naman po, yung Maharlika Highway, nandito po sa Our Lady of Lourdes Fatima Church. So pag matripping po kayo, dito ang meeting place natin bago tayo pumunta dun sa property. At yung property po, ito mga ka-farmlat. So ayan, ang may distance travel po tayo from Manila na 5 to 6 hours yung location po ng property natin. So ayan mga ka-farmlat, at least meron na po kayong idea. At ang town proper mga ka-farmlat ng Calawag, ito po yung property, ito po yung town proper ng Calawag. Pwede po kayong by road dumaan at pwede rin naman po kayong by boat. Ayan, kung mahilig kayo sa bangka. Ayan. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maserbisyoan namin. Maraming salamat po.